ay hindi ko babasahin ang inyong kapalaran. Ang babasahin natin ngayon ay ang kapalaran na nakatago sa Kabanata 28 ng El Filibusterismo na pinamagatang tatakot. Tingnan natin kung ano ang ibinubunyag ng mga baraha na ilalagay ko ito. Labe. Nasaan si Labe? Pumili ka rito ng baraha. Gatot. Sure ka na ba? Okay. Ipinapakita ng unang baraha ang pagkalat ng takot sa buong Maynila. Lumaganap ito sa pahayagang El Grito hinggil sa mga hula ni Benzay. Nagsimula ito nang kumalat ang mga paskil na may kaugnayan sa pag-aalsa. Dahil dito, sinabi ni Benzay na tama ang kaniyang paniniwala na mapanganib ang labis na pag-aaral ng mga kabataan. Hindi lamang ang mga karaniwang tao ang natakot, kundi pati ang mga pari, general, at maging ang mga mangangalakal na insik. Ngunit, hindi rito nagtatapos ang katatakutan. Sa ikalawang baraha, ako naman ang pipili. Ang pangamba. Ngayon, napapakita ito kay Quiroga. Natakot siya dahil may mga sandatang nakatago sa ilalim ng kaniyang bahay. Nais sana niyang humingi ng payo kay Simon. Ngunit ang natanggap lamang niyang mensahe ay huwag galawin ang mga ito. Lalo siyang nabalikat dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Sa ikatlong baraha, sino ang gustong pumili? Wow, ang dami naman! Okay, Krista. Halika rito. Pumili ka ng maayos. Maraming salamat. Sa ikatlong baraha, ito ang kaguluhan sa takot. Humingi rin ng tulong si Benzay kina Don Custodio humingi rin ng tulong si Quiroga kina Don Custodio at Benzay. Ngunit, pareho rin silang nababalot ng pangamba. Si Don Custodio ay ayaw tumanggap ng bisita at sa bahay ni Benzay, nakita ni Quiroga ang dalawang revolver. Nakapatong ito sa ibabaw ng mga dokumento. Dahil dito, mas lalo siyang natakot at umalis. Sa ikaapat na baraha, merong tatlong natitira. Alin sa tingin niyo ang aking pipiliin? Una. Ako. Yes, mali kayo. Biskot ka rin. Ay, tama pala. Sa ikaapat na baraha, ito ay nagpapakita sa trahedya na ang pagpunta ni Padre Erine sa bahay ni Kapitan Tiago. Ibinalita ni Padre Erine ang mga nangyayari sa bayan. Sa sobrang takot at pagkabigla, hindi kinaya ni Kapitan Tiago. Naging ganito si Kapitan Tiago. Dali siyang namatay dahil dito, dari-dari umalis si Padre Erine. Ngunit, nakakapit si Kapitan Tiago kay Padre Erine, kaya siya'y nakaladkad. Sa ikalimang baraha, maaari bang pumili ka rito? Ponce? Lu. Pagkalok. Sure ka na ba? Salamat. Ang bunga sa ikalimang baraha, nakikita natin ang epekto ng takot sa buong bayan. Isang simpleng bulok sa binyagan ang napagkamalang kagagawa ng mga filibustero.
Hinabol ng mga sibil ang mga pinaghihinalaan. May 2 lalaking nahuli na nagbabaon ng armas at isang veterano ang napatay. Ipinakita nito na kapag pinailan ng takot, nagkakaroon ng maling moral, kaguluhan, at kawalan ng katarungan. Ngayon, isa na lamang ang natitira, at ako'y nagsasabing ito ang huling kabanata. Huling part. Sa huling part na ito'y itinuturo na kahit ang mga taong nagpapakita ng katapangan at kapangyarihan ay meron ding kinatatakutan. Kapag ang takot ang namulo sa tao, nawawala ang tamang pag-iisip at nagiging sanhi ito ng maling desisyon. No. Kaya ang tunay na lakas ay hindi ang hindi natatakot, kundi ang marunong humarap sa takot ng may katotohanan at pag-iingat. Maraming salamat. Yung ay takot tungkol sa takot. Ano yung mga nakakatakot na pangyayari gusto niya sa mga nakaiulat? Ang mga nakakatakot na pangyayari ay yung mga pasin na idinikit na nakikita ng mga tao at yung plano ng mga mag-aaral. Maraming salamat. Kaya ka naghatayo na